evacuation by sea. Magsimula Tripoli hanggang Malta. Okay. Asek, pakilinaw lang ho, no? May nakausap po ang GMA News sa mga OFW sa Libya at sinabi po nilang sinisingil daw sila ng 15 dinars bilang processing fee sa papeles nila para lang makabalik sa Pilipinas. Totoo ho ba ito? Kung ito po ay sinisingil ng DFA, pag-uusapan po natin ito sa ng ating mga opisyalis dito sa opisina at sasabihin po natin i-waive yun. I-waive yung fees yun dahil extraordinary conditions po ang meron tayo ngayon doon. As a last question, may pasaporte o wala makakauwi ng Pilipinas? Tama po yan. Alright. Kung may pasaporte or wala, makakauwi sila dahil may reception team na po tayo doon. At handa po rin magbigay ng travel documents yung ating mga reception teams. Okay. At pati na din ang ating embahada. Asek Malaya, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga and good luck po. Maraming salamat din po sa inyo. DFA Spokesman Assistant Secretary Ed Malaya. Dumako naman tayo sa New Zealand. State of emergency. Idineklara na po sa buong New Zealand bunsod ng pinsalang natamo nila mula sa 6.3 magnitude na lindol. Ayon sa pinuno ng Filipino community sa lungsod ng Christchurch, 10 Pilipinong nurse po ang nag-drop sa isang gumuhong gusali. Narito ang report. Milagrong nasaksihan ang pagkakaahon ng buhay sa isang lalaki at isang babae na mahigit 24 oras nang natrap sa gusaling pinaguho ng 6.3 magnitude na lindol sa Christchurch, New Zealand. Pero sa hiwalay na gusaling ito ng Canterbury Television o CTV, tila lalo pang lumiit ang tsansang may buhay pa matapos pansamantalang itinigil ang rescue operation. Nakabalita kami na nag-stop na yung mga rescuers because it's very dangerous to go there dahil may another building na magko-collapse. Wala pang opisyal na bilang ng mga natrap doon. Pero ayon kay Dr. Rose Ruiz, pinuno ng Filipino community sa Christchurch, 10 Pilipinong nurse na nag-aaral ng Ingles doon ang kabilang sa mga natrap. Isa sa kanila si Mary Louise Ann Amantillo, na nakapag-text pa raw sa kanyang pamilya sa Iloilo na masakit daw ang katawan niya sa pagkakaipit. Pero hindi na ito nasundan pa. Wala namang balita ang mga kaanak ng natrap ding si Jewel Francisco, isang registered nurse na noong Sabado lang dumating sa Christchurch dahil sa kagustuhan doong magtrabaho. 2 days na bago pumunta, parang di ba nakaka-frustrate na yung anak mo doon wala man lang assist o kung may maano man lang kaming balita, kung talaga bang nandun siya. Hindi lang siya. Uuwi siya. Sa tala ng DFA, isang Pilipino kumpirmadong sugatan sa lindol, 5 Pilipinong estudyante pa ang pinaghahanap. Yung embahada natin sa Wellington ay inatasan ng ating departamento na magpadala ng isang team sa Christchurch para pangalagaan yung seguridad ng ating mga kababayan doon. Bukod sa mga buhay at ari-ariang nasira, problema rin ngayon sa Christchurch ang supply ng maiinom na tubig. Kaya ang mga residente, pila-pila na sa pag-iigib. Sa ngayon, umakyat na sa 75 ang kumpirmadong bilang ng patay sa lindol, ang pinakamalagim na kalamidad doon sa loob ng 8 dekada. Dahil dyan, nasa state of emergency na ang buong New Zealand. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Pope Benedict XVI ipinagdasal ang mga nasawi sa lindol sa New Zealand. Sa isang misa, personal na ipinaabot ng Santo Papa ang kanyang pakikiramay sa mga kaanak ng mga biktima. Inikaya din niya ang mga dumalo sa misa na makiisa sa pagdarasal para sa mga biktima at pati na rin sa mga rescue worker. Sa kabuuan, umabot na sa 75 ang kumpirmadong patay. Naasahan namang tataas pa ang bilang na ito dahil tinatayang mahigit 300 ang naiulat na nawawala. Samantala, makakausap po natin live dito sa studio si Alexander Amantillo, ang kapatid ng nurse na si Mary Louise Ann Amantillo na nananatiling naiipit sa guho sa Christchurch, New Zealand. Ginoong Amantillo, magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Meron na ho ba kayong balita tungkol ho sa inyong kapatid na si Mary Louise Ann? So far ay nag-stay po ako kahapon sa DFA and wala po silang may bigay na information regarding sa development ng rescue operation nila sa New Zealand po. Kailan niyo ho siya huling nakausap? Actually, may mga na-compile ko po yung mga messages niya which
Siya po ang nag-send sa mami ko, tapos na-forward lang po dito sa amin sa Manila. Kailan ho yan? Yung mga mensaheng yan? Last February 21 pa po. Yes, when the earthquake hit Christ Church po. After the earthquake, no? Yes. Okay, ano ho yung mga mensaheng ipinadala niya ho sa inyo? May 10 messages po akong na-receive, pero nasa Ilonggo po siya. Itra-translate ko na lang po sa Ilonggo. Sa Tagalog. May naumbagan ako, may nadaganan ako. Naipit ako, masakit posisyon ko. Di ko makuha, sakit na gid. O masakit na talaga. Galinog, gihapon, naipit na gid ako. Lumilindol pa rin, lalo nang naipit. No rescue sa area ko, grabe usok. Sa right side CTV area, right facing Madras Street. Sa right side CTV area, corner Madras and Chasel Street. Please Dasigon o please Bilisan. This was received before 10 a.m. before all communications were down in Christ Church po. Yan hong mga mensahe, kasi sa mga mensahe niya parang tinutukoy niya kung saan siya matatagpuan kung nasan siya mismo. Yan ho ba na ipadala niyo na rin ho ba sa mga embahada natin para ho makipag-ugnayan? Okay, go ahead. Opo. After we received the messages, we forwarded it immediately sa embassy, pero parang wala ring improvement walang development regarding the rescue. Aha. Nasubukan niyo ho ba siyang matawagan o makausap mismo? Tinawagan po siya namin, pero yung cellphone niya, voicemail lang po ang sumasagot. Aha. Yun Of lang course, po. malaki pa rin ang pag-asa ng pamilya na lalabas na buhay si Mary Louise Of Ann. course, very hopeful po kami, Miss. Aha. Ito nga lang ho, of course, naka-receive ho kami ng balita kahapon na medyo itinigil muna yung mga rescue operations dahil nga sa may mga ibang buildings ho na bumibigay pa rin. Ano ho ang naging pakiramdam ng pamilya dito? Kaya po, Miss, naglakas loob ako pumunta dito kasi parang dahil sa tinigil nila yung rescue operation, parang in a way na nawawalan po kami ng pag-asa na ma-rescue. I actually drafted the letter, kung pwede ko pong basahin. Sige po. The messages we received from those who were trapped inside CTV building in New Zealand will only confirm that there are still Filipinos inside the building, struggling, alive, and very hopeful that they will be rescued. The problem is, it's almost 3 days now and they are not yet taken out from there despite of their sent messages about their locations. The Philippine government announced yesterday to send a team, which actually they are only sending 2 men to coordinate an appeal to the New Zealand government, who already withdrew rescue operations physically on CTV building, where 10 Filipinos are still trapped to continue the rescue operations. I am doing this not only for my sister, but for all those trapped in there, whom you expressly considered your boss. With this, I am humbly calling the attention of the Philippine government, especially our Honorable President and those persons in authority in charge with this situation, and to remind all of us that our delay is actually killing them. I believe we all don't want to be called murderers because of our dragging actions. Please send troops of our own for rescue. We just can't rely on the volunteers of other nations because, as much as I know, they would rather prioritize their own victims. Don't just treat this as a minor problem above other national issues. For here, we are already dealing the lives of our fellow Filipinos, crying for immediate help. And we just can't let them die like this. I am also asking my Filipino countrymen to keep on praying for them, our brothers and sisters, not only in New Zealand, but also in Libya,